Hi guys, ipakita ko sa inyo yung aming tanim dito sa basement. Yung ina-start na namin na pwede nang ilabas siguro mga 2 weeks from now. So ito siya. So ito dito yan ay belong to Brassica. So ano siya, high tolerance of cold. So pwede na siyang ilabas siguro mga next week. Kung pwede na. Tapos ito, yung tomato namin. So mostly dito sa top ay belong yan sa Brassica family. Na talagang ano siya sa lamig. Gustong-gusto nila yung cold weather. Hindi naman yung yung malamig na malamig, pero gusto nila ng malamig. So ito naman sa baba yung asparagus namin. So yeah, pag wala na po siyang frost, ilalabas na talaga yan kasi medyo naging forest na dito sa amin. So ito yung isa sa mga onion namin. So may tatlo kaming klaseng onion na pang matagalan ang storage after na harvest. Ito naman ay peppers, bell pepper yan. Tapos ito, yung okra namin, na isa siyang klaseng okra na, ano ba yun, dwarf na okra. So, first time kong itatry ito, sana mag-work. So, ito naman yung gabi ko, malaki na siya. Pero, yung gabi kasi dito sa Canada guys, hindi talaga siya produce ng gabi. So dahon-dahon lang tayo. Gusto pa naman nila yung mag-moist yung lupa, kaya lang hindi kasi sa lupa namin medyo may pagka-dry, so hindi talaga siya dumadami, pero nagtatanim pa rin ako. Pandahon-dahon lang. Pwede na yan. So ito naman yung aking lemongrass, tanglad. So may tatlo akong tanglad kasi nag-request yung aking asawing na bumili daw ako ng lemongrass. So sabi ko sa kaibigan ko sa trabaho kung pwede niya akong bilhan sa Asian store. Binilhan naman niya ako. Thanks, hindi ako pinagbayad. Mabait yun. Thanks Kim sa lemongrass. So ito pa, isa naming asparagus. Talagang kailangan na talaga siyang i-transfer guys. So itong asparagus na to, pagkatanim nyo ay hindi talaga siya yung katulad ng ibang vegetable na naha-harvest ka agad. So after 3 years pa po siyang pwedeng mag-harvest. So well, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Pero pag once na may asparagus kayo, 30 years yung lifetime niya. So dead ball na ako, may asparagus pa ako. Nah. So ito naman sa baba namin. So ito yung onion pala namin guys. Dalawang onion. So red onion, yellow onion, saka Spanish onion. So ito naman sa baba namin. So may cage siya kasi may pusa ako guys. Baka ihian to ng pusa. So yun, celery yun at saka celeriac. Ewan ko kung anong klase din siya ng celery, pero mayroon siyang malaking anong tawag nun? Para din siyang singkamas. Ganun. So, ito, bulaklak to. Nakalimutan kong lagyan. Pero mostly dito guys, ang asawa ko ang nagtatanim ha. So, ayan. Peppers. Tapos, red bell pepper, yellow bell pepper, mga ganon. Tapos, may isa pa ako dong gabi. So, tatlo sana tong tinanim kong gabi, kaya lang hindi siya nadidbol yung isa, pero hayaan mo na.
So yung sweet potato ko guys, talagang nagaano na siya. Kinukuhaan ko na nga siyang dahon pa, kinakain ko. Pero hindi ko pa siya pwedeng ilabas kasi malamig pa eh. Baka madidbol na naman yan katulad nung last year. So more asparagus. Itatanim ko po yan sa kung saan doon sa itaas. Kasi may pagka slope area kasi kami guys dito. Pero itatanim ko siya kung saan para someday mayroon naman tayong ma-harvest. Kasi mahal ang asparagus eh. So ito naman yung plum tree namin. Hiningi ko to sa kaibigan ko sa trabaho. Hindi ko lang alam kung mabubuhay siya. Sana. Kahit isa man lang. So ito naman ay lilac na flower. May lilac po kami kaya lang may kumain. Nakalimutan naming lagyan ng cage. Yun. Binalatan yung bunggang-bungga doon sa baba ng ano niya. So kinat namin yung taas. Tapos tinaray namin itanim kung mag-work. Sana may isa. Pero I doubt it kasi parang hindi talaga. Kasi nagmo-mold siya eh. Sana kahit isa lang. Pero mukhang nagsusurvive naman yung lilac namin. Sana. Para pag nag-survive siya, pag tuwing winter lalagyan namin ng ganito. Chicken wire. Yung ganito guys. Para pang protection ng mga malalaking bunganga doon. So, ito lang po. So, yan. So, ngayong araw na to, nagtanim din ako ng maraming vegetable. So, dadalhin ko po kayo doon. So, ito yung tinanim ko today guys. So, itong bandan dito, isaluyot po to. Tapos, ito is Celtos ang tawag nito. Parang Chinese vegetable po siya na malaki ang stem. Pero makikita niyo yan sa Asian vegetable. Asian store pala. Sorry. At saka itong tongho na tawag nito ay klase siya ng gulay na chrysanthemum na nakakain. So ito siya dito. So ito naman yung aking kangkong. So, nag-i-start na ako ng ibang ano. So, ito naman dito is yung alugbati ko. Yung seeds nito guys is yung tanim ko last year. Tiniray ko lang. Tapos ito, rapini. Belong to broccoli family, I guess. Hindi ko sure. Tapos eggplant. Tapos endive. So, mga ano siya, ito mga leafy vegetable. Tapos ito naman dito, yung karila, Indian bitter melon. Tapos ito, sponge gourd. Ano ba itong tawag sa atin? Sikwa. Sikwa yata. Tapos ito, tatsoy. Yung isa din tong klase na Chinese vegetable. So, yan lang po. Yan po ang naumpisahan namin. So, hindi po kami nagbibinta ng mga seedlings guys. So, para lang din po yan sa aming garden this summer. Kasi, nagtatrabaho din naman po kami asawa ko. So, ito pang ano lang talaga to. Pag summer, ganito talaga yung ginagawa namin dito. Tanim-tanim pag summer, tapos yung iba sinisave namin sa frozen, sa freezer. So yan po guys, bye bye.